Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Ayan, so binalikan natin at patuloy nating binabalik-balikan ang mga interviews sa mga taong involved sa mga issues na kinakaharap ng ating bansa, mga kaibigan. Masasabi ba nating successful si Senator Risa Hontiveros sa kanyang paglaban sa mga fake news na ito, mga kaibigan? So suriin nating mabuti. Dahil nga po sa pagsusuri at sa paulit-ulit na pakikinig, panonood sa mga interviews na ito ay nabuo ang isang katanungan. Involved nga ba si Senator Risa Hontiveros sa paghahanap o pagtatanim ng mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa successful war against drugs ni former President Duterte? Kung inyong matatandaan, mga kaibigan, nilabanan ni former President Duterte ang talamak at malawak na kalakalan ng droga sa ating bansa na sumisira sa buhay ng mga kabataan, sumisira sa isang pamilya. Nagiging sanhi kasi ang droga sa mga issues kagaya nga po ng pagpatay o patayan, pagnanakaw, panggagahasa, at iba pang uri ng mga heinous crimes. Kaya napakaganda ng programa ni dating Pangulong Duterte, ang War on Drugs. Para maging successful ang War on Drugs ay inilunsad nga po ang Operation Tokhang upang isa-isahin, puntahan ang mga taong ibinibigay o itinuturo ng mga intelligence personnel para masiyasat, para masuri kung ang mga taong ito nga ba ay involved sa kalakalan ng droga. So yan po ang nabuo sa ating paulit-ulit na panonood sa mga interviews. Involved nga ba si Senator Risa Hontiveros sa paghahanap ng mga pekeng testigo laban kay former President Duterte? Unahin natin at suriin natin kung ganito ba ang estilo talaga ni Senator Risa Hontiveros sa paglaban sa kanyang mga kalaban sa politika. Mahilig ba talaga siyang gumawa, maghanap ng mga pekeng testigo upang masira ang kanyang mga kalaban? Na kakaiba po sa estilo ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon nga po kay Vice President Sara Duterte, si Martin Romualdez po ang tipo ng politiko na hindi mahilig at ayaw talaga sa mga contest. Sa politika, ang kinakalaban niya ay hinaharas, tinatakot, binabayaran, at pinapadisqualify upang siya ay walang kalaban. Ganyan po ang estilo ni House Speaker Martin Romualdez ayon kay Vice President Sara Duterte. Si Senator Risa Hontiveros naman, ano ba yung natatandaan ninyo? Ano ba yung pagkakakilala ninyo kay Senator Risa Hontiveros? So, paano ba siya nakilala? Okay? Dahil sa paglabas ni alias Rene na si Michael Maurilio, ay naglabasan din ang ilan sa mga pangyayari. Naglabasan din ang ilan sa mga testigo na di umano ay ginamit ni Risa Hontiveros para sirain, wasakin, alisan ng kredibilidad, lagyan po ng masamang imahe ang kanyang mga magiging kalaban sa politika. Unahin natin ang formally. So, ang estilo po na nakikita natin dito ay gagawa ng issue si Senator Risa Hontiveros,
ibo-broadcast gamit po yung Senate, no? So, gamit po yung mainstream media, magpapa-interview. So, isa na nga po dito yung Farmally. Sabi ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang assessment, pag-aaral, investigasyon, ay natuklasan niya na ang mga medical supplies ay mga substandard, no? Substandard daw yung mga isinusupplies ng Farmally. Bukod po dyan, yung mga gamot daw ay expired na. So, siyempre, para maniwala ang maraming Pilipino sa kanya, kailangan niyang maipakita o kailangan niyang magpakita ng pruweba. So, ginamit niya ang ilang testigo. Kagaya nga po ni VJ Almera. Pinaharap sa Senado para mapatunayan na ang kanyang natuklasan ay totoo. Substandard ang mga medical supplies at expired na ang mga gamot. Sa bandang huli, nakulong po ang mga executives ng Farmally. Pangalawa, ngayon lamang natin nalaman na si Congressman Jing Paras, kasama po si Atty. Topacio, ay nag-file na pala ng criminal complaint against Senator Risa Hontiveros. Kaugnay po ito sa pagkamatay ni Kian De Los Santos. Ayon po kay Congressman Jing Paras, ay tinangka di umano ni Senator Risa Hontiveros na kidnapin ang mga testigo, no? Ang mga testigo na dumalo sa Senate probe. Kaugnay po sa pagkamatay ni Kian De Los Santos. Ano po ang dahilan? Nais pong palabasin ni Senator Risa Hontiveros at ipakita sa publiko na bakit si Kian De Los Santos hindi naman nanlaban, pero bakit pinatay. Bakit ganito po yung gustong palabasin ni Senator Risa Hontiveros? Kasi kung inyong matatandaan, ang kautusan po ni former President Duterte, hulihin ang mga suspect. Kapag nanlaban, patayin ito. Kapag nanlaban, patayin ito. So, kapag nanlaban nga naman at naunahan nga ng mga otoridad yung mga suspect na kanilang huhulihin, so napatay nila in the end yung mga suspect, wala pong magiging kaso yung mga otoridad. Bakit? Dahil bahagi ito at kasama ito doon sa tinatawag nating justifying circumstances. At nakapaloob po ito sa batas. Ito po ay isang uri ng depensa na kung tawagin natin ay pagtatanggol sa sarili o self-defense. Kaya kapag ang suspect ay hinuli pero ito po ay nanlaban, kapag pinatay ito ng mga otoridad, wala pong kaso ang mga otoridad. Hindi po makakasuhan. Sabi nga po ni former President Duterte, nasa likod ninyo ako. Hawak ko kayo. Sagot ko kayo. But it should be in the performance of my orders. So ang utos ni Pangulo, hulihin ang mga suspect, kapag nanlaban, patayin. So, ang ipinupunto ni Senator Risa Hontiveros, bakit si Kian De Los Santos hindi naman nanlaban, pero bakit pinatay? And that's the purpose, that's the reason why Senator Risa Hontiveros, according to Congressman Jing Paras, attempted to kidnap these 3 minors. Yan po. Pangatlo ay si alias Rene. So, ang ginawa po naman ni alias Rene ay nagsalita ito sa Senado upang madiin si Pastor Apollo Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Idamay po si Vice President Duterte at syempre si former President Rodrigo Roa Duterte. At hindi po nagkamali si Senator Risa Hontiveros sapagkat nakakulong ngayon si Pastor Apollo.
So, yun na nga po ang nangyari. Nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy, nasa ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at hinaharap ang kaso na isinampa sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika, the crimes against humanity. Makailang beses na pong humiling ang prosecution's team ni former President Rodrigo Roa Duterte na bigyan pa sila ng sapat na panahon para maghanap ng mga testigo, mga ebidensya na makapagpapatunay sa mga krimeng ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte kaugnay doon sa crimes against humanity. Kailangan kasi nilang patunayan sa ICC that the President Duterte really committed a crimes against humanity. So, ang ginamit po nila ay ang programa ni former President Duterte na War on Drugs. Ang sabi nila, this is one of the bloodiest program ever, na kung saan ay humantong doon sa tinatawag nating extrajudicial killing. So, yan po yung kaso ni former President Duterte. And now, ay nahihirapan po ang prosecution's panel na maghanap ng mga testigo, mga ebidensya na makapagpapatunay sa kanilang claim, sa kanilang demanda o reklamo laban kay Duterte. So, nalaman na rin po natin mula sa bibig ni DOJ Secretary na gobyerno ang sumasagot sa lahat ng mga gastusin, sa lahat po ng aksyon na ginagawa ng gobyerno laban kay Duterte. Siyempre, kasama na po dyan yung mga gastusin sa pagpapadala pa lamang sa The Hague upang itong mga testigo na ito ay makapagbigay ng kanilang pahayag sa ICC. So magkano po ang magagastos sa pag-a-apply ng visa? Ticket, plane ticket. Pagpiprepare o paghahanda sa mga complaints affidavit ng mga ito. Pagbabayad sa mga abogadong magre-represent sa kanila sa ICC. Tatakbo ba itong kasong ito kung walang abogado itong prosecution's panel na ito? Halimbawa, si Aling Sheila, can she go directly to the ICC sa The Hague para magbigay ng kanyang pahayag kaugnay sa pagkamatay ng kanyang anak? How? So, merong abogado na dapat ay tutulong sa mga biktimang ito. So sa Pilipinas mga kaibigan, yung simpleng kaso, no, halimbawa, yung kaso po namin laban sa New Sitaw Corporation, ang dami po naming nakausap na mga abogado, mga law firm. Ang hinihingi po nung isa ay 300,000 pesos acceptance fee per individual. So na-scam po ang 50,000 Filipinos ng New Sitaw Corporation. At ang perang na-scam ay maaaring umabot ng hanggang 18 billion pesos sa amin na mga na-scam. So ang hinihiling po ng ibang abogado, 300,000 per individuals. Per individual, 300,000. How much is the appearance fee? Every time na pupunta tayo sa abogado, magkano yung ibabayad? Every time na pupunta tayo sa regional trial court, magkano yung ibabayad? Ganyan po kagastos. Maliit lamang po itong kaso namin kumpara sa kasong iniakyat nila sa ICC. How much is the acceptance fee for a lawyer na depensa sa kanila? So not only that, food and lodging. Gastos po ng gobyerno yung kanilang araw-araw na pagkain, yung tirahan po nila.
i-multiply mo sa more than 1,000 plus, 1,026 plus victims as of noong nakaraang update po nila. Higit 1,000 na po. Higit 1,026 o 27 na po yung mga biktima na naipadala nila sa ICC. How many yung kailangan nilang ma-comply? It's 30,000 victims. 30,000 victims dahil yan po yung ikinakalat dati ni Maria Ressa. So, nung tinanong po ni Attorney Salvador Panelo, si Maria Ressa, saan niya nakuha yung 30,000 na sinasabing biktima ng extrajudicial killing? Ang sabi po ni Maria Ressa, nabasa lamang daw po niya ito sa isang broadsheet. 30,000 victims. Dahil nabasa niya sa isang broadsheet, ginamit niya yung Rappler para ibalita na 30,000 nga yung biktima ng EJK. So dahil sa balitang ito, dahil sa lawak ng naaabot ng Rappler, tumatak sa isipan ng maraming Pilipino na 30,000 nga yung biktima. But the question is, nasaan ang 30,000 victims na yan? Noong panahon po ni Secretary De Lima, Laila De Lima, siya po yung DOJ Secretary that time, hindi po niya nagawang imbestigahan. Wala po siyang nakuhang mga testigo, mga ebidensya laban kay former President Duterte. Inamin na rin po niya ito nung nakaraang taon, 2024, sa Senate probe. Kung bakit hindi niya nagawang kasuhan si dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, walang makitang ebidensya, walang mahanap na mga testigo laban kay Duterte. And now, history repeats itself. Sabi po ni Secretary Boying Remulla, wala raw makitang ebidensya, walang makitang testigo laban kay Duterte. And so, the decision is that the government is not going to pursue the case against Duterte. Hindi na nila ilalaban, hindi na nila itutuloy ang kaso laban kay Duterte. So, kung hindi na pala itutuloy ang kaso laban kay Duterte, bakit nasa ICC? Napakatanga naman, napakabobo naman ng ICC kung patuloy nilang iimbestigahan yung kaso laban kay Duterte na wala naman palang ebidensya. No? Paano nila, saan ka nakakita isang korte maghihiring, kakasuhan yung akusado nang walang ebidensya? Didesisyonan yung isang kaso nang walang ebidensya? Pwede ba yun? So, ang pinaka-point natin dito mga kaibigan is that kung walang ebidensya, bakit mayroong tinatawag na mga investigasyon o kaso-kaso laban sa kanya? Sa madaling salita, bakit nasa ICC si Duterte? Wala naman palang ebidensya. Okay? So, ito po yung tanong ko mga kaibigan. Kasama nga ba si Senator Risa Hontiveros sa paghahanap ng mga pekeng testigo laban kay Duterte, kaugnay po sa kanyang bloody war on drugs campaign? Panoorin po natin at intindihin ang naging pahayag ni alias Rene. Kasi para sa akin, bakit babanggitin at bakit nakita, nakausap, nakasama ni alias Rene si Edgar Matubato? Si Edgar Matubato po, para sa kaalaman ng lahat, i-recall ko lamang, siya po yung hitman na sinasabing inuutusan ni Duterte kung saan itinatapon o itatapon yung mga bangkay ng kanyang mga napatay. So may mga revelasyon po si Matubato kung saan itinatapon. So nagpasuri po sa forensic expert
may lumalabas nga po, no, sabi ng PNP Crime Laboratory. So, ang sabi po ng PNP Crime Laboratory, yung mga buto daw na itinuturo no ni Edgar Matobato, kung saan itinatapon po yung mga bangkay, ay hindi naman daw buto ng mga tao. Ito daw ay buto mula sa mga hayop. So we really don't know what's the truth behind. Sabi naman po ng ilang forensic expert, this is indeed a human bones. But then, at the end of the day, wala pong makapagbibigay ng direct link between doon sa mga butong nahukay at doon sa mga biktima po ng EJK. Wala pong maipakitang ebidensya na itong mga nahukay na buto na ito, whether buto man ito ng hayop o buto ng tao, ay hindi po nila mailink dahil wala po silang ebidensya. Hindi po sapat dahil may mga DNA testing na hindi po nagtutugma doon sa mga buto ng mga biktima at ng pamilya nito. Kaya ito po ay isang bukas na aklat magpahanggang sa ngayon. So, dahil nga po sa revelasyon ni alias Rene, nalagay sa hot seat itong si Senator Risa Hontiveros. So, dahil nalagay po siya sa hot seat, mga kaibigan, ngayon ay sirang-sira ang pangalan ni Senator Risa Hontiveros, lalo pat naglabasan ang mga testigo na kanyang kinausap at kinakuntsaba, na ngayon ay humaharap sa publiko at siya po ay idinidiin. So nakita natin na mahihirapan siyang lusutan yung mga ganitong mga pangyayari. At dahil dyan, to the rescue ang gobyerno. To the rescue ang gobyerno, pinalabas ang isang mainit na issue. Ito naman po ang issue tungkol sa mga nawawalang sabongero. Sa susunod na video ay tatalakayin natin in a deeper investigation, assessment, and of course, pag-aaral doon sa mga statements ng mga witnesses. So, suriin nating mabuti kung meron tayong makikitang gray areas o malabo sa revelasyon ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Okay, so ngayon panoorin natin ang naging interview. Panoorin natin, hindi pala siya interview. Panoorin natin ang revelation ni alias Totoy, kung saan ay binanggit niya na at one point in time, nakasama niya ang ilan sa mga testigo na inimbitahan ng gobyerno laban kay Duterte. Ito po ay isa sa kanila ay si Edgar Matobato. So ang tanong, involved din ba kaya si Senator Risa Hontiveros sa paghahanap ng mga pekeng testigo laban kay Duterte? Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019, kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig
na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung ligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen. Risa at nung January 2025 lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong
angel of death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda. Kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Tinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024. Everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa Kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng Kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampan ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya kaya naman nagutos si Senrisa
Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So, tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutor. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni pastor at ng kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 ministers, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasali si Sister Elizabeth Carion, and kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Nyanyang Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng Office ni San Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom, kabilang ang mga Kingdom Life Congregation sa iba't ibang
bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni Senrisa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng Kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa Kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan.